Amen. Isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Lalo na po sa ating Panginoon. Na salamat sa kanyang kabutihan na tayo po ay patuloy na naman po dinako sa lugar na ito upang tayo po ay maghandog para sa kanya. Ayun po, salamat po sa ating Panginoon na patuloy mo tayong binibigyan ng kalakasan. Di ba po, maging sa kapayapaan. Ito po ay natin na patuloy na naranasan sa ating mga buhay sa kabila ng mga nakalipas ng isang linggong mga kalamidad sa ating buhay. Ayun po, salamat sa Panginoon. Nadako po tayo sa pagbibigay na ito po, kapag kulang po ang gawain, yun po ay kulang din po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, sa buhay po ito ni Abel at sa kanyang Cain, na yun po, na makikita po dito ng Panginoon kung sino po talaga ang nagtatapat sa ating Panginoon. Na yun po makikita po natin dito sa buhay po ni Abel at sa kanyang Cain. Yun po, makipagbasa po kayo sa akin sa Genesis chapter 4, verse 3 hanggang 5. Yun po. Verse 3. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Yun po. Na makikita po natin dito kung sino po ang kinalugdan ng ating Panginoon sa pagbibigay. Iba po ng buhay ni Abel, talagang naghandog po siya ng pinakamainam niyang handog. Na yun po na sa kanyang buhay, dahil pinakamainam po na handog ang binigay niya, dahil hindi po tao ang binibigyan niya, ang hinahandogan niya kundi ang Panginoon. Kaya yun, pinili niya po ang pinakamainam na handog para sa ating Panginoon. Na yun po, maging sa ating mga buhay, di ba? Na sa Jesus My Life, talagang hindi po talaga ang Jesus My Life talagang nagtatapat ng totohanan sa ating Panginoon, na talagang pinipili po natin ang pinakabainam na handog para ibigay natin sa ating Panginoon. Dahil naiisip po natin na hindi po tayo ang binibigyan natin kundi ang Panginoon. Diba po? Kaya alam niyo po sa ating mga buhay, kapag yan patuloy po natin ibinibigay sa ating Panginoon ang tamang pagbibigay, yun po talagang hindi po tayo paghirapin. Diba po? Kaya alam niyo po sa pagbibigay, doon po natin makikita at dito po natin makikita kung paano po tayo pagpalain ng Panginoon. Diba po? Kasi nakikita po ng Panginoon na lagi po tayo nagtatapat kahit sa kabila ng ating kahirapan. Hindi po tayo, diba po, hindi po tayo nagkukulang dahil ayaw po natin magkulang sa ating Panginoon. Dahil ang nais po natin ay laging magtapat para sa Kanya. Diba po? Kaya doon po natin makikita pagkilo sa atin ng ating Panginoon. Kung paano po tayo bibigyan ng pagpapala, di ba po? Ang pagpapala ang hininga, pag-isip po natin sa umaga, talagang pagpapala na po yun sa atin ng Panginoon. Di ba po? Naligtas po tayo sa lahat ng mga karamdaman, di ba po? Sa lahat ng mga kung ano man po ang mga kahirapan. Ito po ay patuloy po natin naranasan ang kahabagan natin Panginoon. Pagtapat lang po tayo sa ating Panginoon. Dahil doon po natin nakikita kung paano po tayo pagpalain. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa Panginoon na talagang ang Panginoon talagang atin priority sa ating mga buhay. Na yun lamang po ang ating pag-asa sa ating mga buhay, ang ating Panginoon. Di ba po, ating Panginoon na walang kapares at walang katulad. Kaya yun po, salamat po sa salita ng Panginoon na ito po, patuloy po natin ito na nakaran sa ating mga buhay na lagi naman po tayo magtapat sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya alam mo po sa pagbibigay, doon po natin maranasan kung paano po tayo pagpalain. Talagang kikilos po talaga ang Panginoon sa ating mga buhay. Nasa buhay po ni Cain, dahil siya po hindi po talaga tapat sa ating Panginoon. Kaya yun, hindi po yung naranasan ang pagpapala ng Panginoon. Pag si Abel, na patuloy po nagtatapat, siya po ay talagang
February 16. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pare. Yun po ang wala pong iba kundi ang ating mga pastora na kailangan din po natin handugan. Dahil siya po ang namamagitan sa atin at sa Panginoon para tayo panalangin sa lahat ng oras. Iba po napapansin niyo po sa atin lahat mga saan po Jesus may life na wala pong napapakamak. Malayo sa mga kapamakan, di ba po? Dahil bukod sa ating panalangin, mayroong mahal na pastora na namamagitan para sa atin sa Panginoon at saka sa ating mga buhay. Di ba po? Kaya salamat po sa buhay po natin mga pastora na patuloy na nagtataga para sa ating lahat. Di ba po? Kaya dapat din po natin siyang halugan sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kanyang buhay. Sige po, patuloy tayo magbigay. Meron po dyan tayo sa piring, lapit, maging sa salo-salo, maging sa misyon. Ang misyon, mga kapatid, yan po ay kailangan din po yan na lagyan natin. Dahil yan po ay magagamit sa paghahayo, maging sa Mindanao, di ba po? Yan po ay kailangan din po tayo bigay niyan maglagay. Salamat sa Panginoon. Sige po, patuloy po natin stay natin mga kamay. Yes Lord, Amang Banal ni Jesus, maraming salamat naman po magpala sa aking mga kapatid na patuloy po nagtapat sa iyo Diyos sa kabila ng aming kahirapan, Jesus. Hindi pa rin po kami Amang Banal nakakalimot sa iyo Diyos bilang pagtatapat sa iyo Diyos. Maraming salamat po Diyos. Jesus, ibalik mo po ito sa kanyang siksik, liglig, Jesus, na wala na pong kalandan maging ang mga kapirahan nito Amang Banal. Patuloy po namin ito pinasisiluhan para magkabit lamang po sa aming may panambahan sa pangangailangan, Jesus. Maraming salamat po Diyos. Salamat po Amin Jesus. Muli Ama sa iyo na po binabalik. Pinakawas na mapuri. Pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko na po ang susunod na gawain sa buhay po natin.